Muling naranasan ng mga taga Trinidad Benguet ang epekto ng malakas sa pag-ulan sa bayan kung saan sa pagragas at pag-apaw ng tubig sa mismong kalsada at daanan ay nagdulot ng pangamba lalo na sa may-ari ng mga bahay at pwesto na naapektuhan ng naturang flash flood. Sa kuwang video na padala ni John Rich Ilwas Gomez ay makikitang mabilis na pagragasan ng tubig sa mismong daanan sa pagitan ng mga bahay habang tinatanaw na lamang ng mga residente di kalayuan ng naturang pangyayari. Bagamat inamin ng ilang mga residente dito na sanay na sila sa sitwasyon sa tuwing umuulan ng malakas sa kanilang lugar, ngunit andoon pa rin umano ang pangamba at pagkabahala lalo na kung mas magtatagal pa o lalakas pa ang ulan dulot ng kalamidad. Makikita naman sa video na padala ng isang Dolores Diplat na halos hindi malaman ng mga vendors at vegetable dealer ang paglilipat at pagsalansan sa mga gulay na unti-unti nang inaabot ng baha dahil sa pangambang masira ito kung mababad sa tubig ulan. Sa iba pang bahagi ng kalsada sa bayan, partikular sa KM4, rumaragasa din ang tubig na nanggagaling sa umapaw na Bali River kung saan ay tinutumbok ang mga malilit na pwesto ng mga negosyante dahilan para maagang magsara para hindi tuluyang mapinsala ang mga produkto at paninda. Kahit na mataas ang tubig sa naturang lansangan, ngunit pilit itinatawid ng mga motorista ang kanilang mga sasakyan habang pinipili ng iba na iparada sa gilid ang maliliit na sasakyan para hindi magkaaberya sa mga pagtawid at mga daanan. Sa panayam kay La Trinidad Mayor Roderick Awingan ay naglunsad umano sila ng pagkilos para alamin ang ilang dahilan ng pagbaha sa mga affected places at nasuri nila na ang Bolo Creek ay isa sa dahilan ng malawakang pagbaha sa naturang bayan. Nag-ikot po yung ating local government unit, kasama din po natin dito si municipal engineer. Saan tinignan po natin yung Bolo Creek. Ito po yung daluyan ng tubig na nanggaling sa dito po sa Barangay Wangal, Pugis at Poblasyon, kung saan nung nakarang araw at yung nakarang bagyo nakita po natin na bumabaha. So sinundan po natin yung Bolo Creek at nakita po natin na mayroon pong obstruction sa gitna po ng Bolo Creek na kung saan nagbigay na po tayo ng order na maggumawa na po sila ng program of work, and at the same time kung pwede umpisahan na po as soon as possible yung paglilinis ng Bolo Creek. Dagdag pa ni Awingan na sisikapin nilang maisaayos ang naturang creek para walang hadlang na makadaloy ng maayos ang tubig diretso sa Balili River hanggang maiwasan na ilang kaso pa ng pagbaha. And at the same time, iniisip din po natin na mag-request din po ng mga ibang ahensya ng gobyerno. At the same time, yung ating mga community organizations at partners para magkaroon po tayo ng dredging. And at the same time, yung pagtutulungan po ng bawat isa para malinisan po yung ating Bolo Creek na palabas po hanggang sa Balili River. So, may bara po talaga sa gitna po ng Bolo Creek. So, yun po ang tatanggalin natin at isasayos. Mula sa lalawigan ng Benguet, kasama si Grace Espino, Fred Rulluda para sa mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapat.